Usapan, no? Ayan, no? LeBron James sa Philadelphia. Ayan na po yung official. Pipirma na. Ang LeBron James, ang king ng NBA ng $8 million. Maliit na pera yan, pero hindi ho yan ang mahalaga. Mukhang championship, bagong ring, pang-5 ring, ang habol ni LeBron James. At sa akin pong pagsubaybay din sa NBA, basketball, ay mukhang sa tingin ko po ay hindi nagkamali. Dahil itong kanyang makakasama sa Philadelphia ay magagaling. Aba, hindi pangkaraniwan pong player yan. Si Brown na MVP, final MVP sa Boston na napunta sa Philadelphia. Si Embiid na isa ring MVP. Tapos meron pa ho silang dalawang magaling na shooting guard at guard. So yung sinasabi nilang first five, mukhang hindi lang tatlo, hindi lang yung victory nila 4, hindi lang tatlo, hindi lang 2. At marami hong nagsasabing NBA analyst na malakas talaga ang Philadelphia. Tapos dumating pa si LeBron James, lalo na. So maraming nagkamali, marami na shock ang mga business analyst, sports analyst at business analyst na rin sa Amerika dahil alam niyo malaking business ang basketball. Kikita ng malaki ang Philadelphia. Dadami ang mga followers at manonood sa kanilang mga laro. Kasi nandyan na si LeBron James. Lahat nagkamali na pupunta raw ng Golden State Warrior, pupunta raw ng Miami o Cleveland. Yun ang 3 pinakamalapit na pupuntahan. Hindi po nangyari. Ibang klase talaga yung LeBron James. Hari talaga ng basketball. Kahit na kinukulit siya ng kanyang mga kaibigan sa Miami, kinukulit siya ng kanyang mga kaibigan sa Golden State Warrior, maging sa kanyang hometown sa Cleveland Cavaliers, hindi po yun ang nasunod. Nasunod niya yung lugar ng Philadelphia. Hindi taga doon si LeBron James. Pero talaga ang kanya hinahanap ay sino ang mayroong potensyal na makapagbigay ng champion at pang-5 ring sa NBA. Yun ang kanyang pinuntahan. Isipin mo ang kanyang kontratang pipirmahan, $8 million in 2 years. Merong option ng after 1 year. So isabihin 4 years, 4 million a year. Maliit yun. Pag kinuwenta mo, ang 4 million sa isang taon ay mga 300 plus lang. Wala pang 300. Wala pang 300, sabihin natin, mga 300 plus, 1,000 lang. Mahigit lang 300,000 ang susweldohin monthly ni LeBron James. Pag inlist pa yung mga taxes, baka nga 300, baka nga wala pang 300. Pero hindi pera. Ang kanyang pinaglalaban. Kung hindi yung gusto niya karangalan. At hindi naman niya kailangan ng pera, napakayaman ng LeBron James. Kanyang mga sponsor, tuloy-tuloy yan kahit na siyang team pupunta. Yung kita sa basketball, barya lang talaga sa kanya yan. Pero ang kanyang pinanggalingan, mahigit na $50 million ang bayad sa kanya ng LA. Pero hindi nga siya binigyan ng kontrata, kaya umalis siya. Ano kaya? Pagsisihan kaya ng LA Lakers or Lakers management ang kanilang hindi pagbibigay ng kontrata kay LeBron James? Ngayon na pinili niya yung team na malakas talaga yan. Hindi biro yung Philadelphia ngayon. Kung sila lang ay magiging healthy ngayong 26-27 na season, mabigat po yan. Balik sa Eastern Conference si LeBron James, ang king ng basketball. Antindi. Yan ho ang pinag-uusapan ngayon sa buong mundo. Ilang linggo na, ilang buwan ang pinag-uusapan kung saan pupunta. Pero ayan, hindi nakuha sa pag-golf ni na Green at saka Curry si LeBron James. Na may mga plano pa silang pagsamahin si Anthony Davis at si LeBron sa Golden State Warrior, walang nangyari. Ginawa rin lahat ng Miami ng kanyang ma-recruit, hindi rin nangyari. Ang pinuntahan niya, Philadelphia. At palagay ko tama yung kanyang pinuntahan kasi mataas talaga ang potential, ang chance na maging maganda ang record, maging champion, contender championship nga ang Philadelphia, tapos dumating pa siya
ang kanyang magiging posisyon ay power forward. Si Embiid ay magiging sentro. Tapos si Brown, napakagaling niya si Brown sa Boston, napunta dyan, Philadelphia, ang small forward. Tapos yung si Maxey, yung isa hindi ko masyadong kilala, yung Combi. Yun yung magiging shooter, magiging guard. Ang shooter ay si Maxey. Naku, ang tindi niya. So, apat ho yung magiging superstar ng Philadelphia. Ayan ang kaabang-abang natin. Ang opening niyang NBA ay sa October pa. Ngayon, nakahinga na din ng maluwag ang National Basketball Association at saka yung mismo commissioner na ilang araw ding nabahala kasi hindi nila magawa yung tamang schedule ng opening at saka yung Christmas game kasi hindi nila alam kung saan pupunta si Lebron. Ngayong alam na, makakagawa na sila ng tamang schedule ng mga team sa bawat laro. Ganun pong katindi. At ang business, maniwala kayo, kikita ng malaki ang Philadelphia. Panalong-panalo ang Philadelphia dito sa publicity pa lang, sa mga followers, viewers, at suporta, sigurado lilipat ng Philadelphia. Hindi ko nilalahat pero marami talagang hatak si Lebron James. Kakaunti ang Pilipino sa Philadelphia. Hindi katulad sa LA, California area. Hindi katulad sa Miami. Doon ho sa Philadelphia, alam ko hindi ganun karami ang mga Pilipino. Pero ganun pa man, dahil buong mundo ang hatak dyan, iba talaga. Lalong sisikat, magkakaroon ng pangalan ang Philadelphia. Na ito pala nung mag-champion pa ay 1983 pa. Eh ano ngayon? 2026 to, tama ba yun? 46 o 43 years. Wow, ganong katagal. Ayan ang Stanley Lebron eh. Yung nabibigyan niya ng champion di ba? Yung mga katulad ng Cleveland Cavaliers, first time na nagkaroon ng champion dahil sa kanya. Anyway, so kaabang-abang ito. $8 million in 2 years, $4 million in 1 year. So, bariyan-bariyan, higit na 300,000 lang bawat buwan ang susweldohin niya. Pero hindi yung pera ang mahalaga dyan. Yung kanyang inaasam-asam na panibagong kampiyon. Hindi na ibigay at nagawa sa LA. 8 taon din siya sa LA, walang nangyari, isang champion lang. At ang tingin ko naman dyan, management na may problema. Dahil matagal lang humihingi si Lebron James at si Anthony Davis ng legitimate sentro at mga talagang magaling na kasama, hindi na i-provide ng management. Ngayon, nag-overhaul ang LA Lakers. Talagang nagpalit sila ng maraming players. Halos dalawa yata, 3 natira. So, tingnan natin. Parang amateur na ngayon yung LA dahil mga bago yung kasama. Etong Philadelphia, malakas na nitong nakaraang 2026 season na yan, 2025, mas lalong lumakas. Kasi Lebron James ang dumating dyan. All-around player. Kahit na 41 years old. Please like and share, subscribe and follow.